Sinisiraan niya ako sa lahat ng kabarangay namin. Nahihiya na ako at ano bang dapat kong gawin para tumigil siya. Gusto ko lang naman ay peace of mind, paano ko ba yun makukuha? May ka-live-in ako at meron akong isang anak na 4 months old. Ang ka-live-in ko hindi naman talaga breadwinner. Pero siya kasi ay matulungin at mapagbigay sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang mga pamangkin. Nung 4 na taon na kaming magkarelasyon ay nabuntis niya ako. Dahil sa legal naman kami both side, ay naging madali para sa amin na sabihin at panindigan ang pinagbubuntis ko. Kahit na nga graduating na sana ako sa college. Sumamama ng loob ng pamilya ko sa akin ay kalaunan ay natanggap din naman kami. Naging maayos ang lahat dahil na din sa sipag manuyo ng ka-live-in ko. Natuloy ang pamamanhikan sa amin ng masaya at walang problema. Napag-usapan na rin ang kasal namin sa taong 2025. Nakipisan kami sa magulang ng partner ko dahil sa bunso siya sa magkakapatid ay sa kanya ibinibigay ng pamilya niya ang bahay ng mga magulang nila. Maayos din ang usapan nila at walang naging problema dahil mababait naman ang pamilya ng partner ko. Habang nagsasama nga kami dahil buntis ako, nag-iipon kami sa panganganak ko. Sobrang naging madali, maayos at masaya ang pagsasama namin sa poder ng magulang niya. Alagang-alaga ako ng mga magulang niya to the point na para nila akong anak kong ituring. Napakasimple ng buhay namin at masasabi kong hindi kami mayaman pero hindi rin naghihirap dahil sobrang sipag ng asawa ko. To the point na wala na siyang pahinga, mabigyan niya lang kami ng anak niya at magulang niya ng maayos na buhay. Akala ko masayang pagpapamilya ko ay hindi ako makakaranas ng stress. Pero nagkamali ako. Dahil mukhang nagsisimula na akong tubuan ng sungay dito sa bilas ko. Ito kasing bilas ko ay napaka-inggitera at utangera. Ang asawa niya ay pinakamatandang kuya ng partner ko kaya ginagalang ko siya. Kagaya ng paggalang ko sa mga kapatid ng partner ko. Nung bago pa lang kami namimisanan, hindi pa nag-iisang buwan, inangutang na siya sa akin. Pati na rin ang tatay niya. Kahit na nga alam niyang buntis ako noon at nag-iipon sa panganganak ko, sa hiya ko, pinahiram ko siya. Kasi nga naawa ako dahil 4 ang anak niya. At ang bunso ay 3 months old pa lang. Masipag naman ang kuya ng ka-live-in ko. Pero kinakapos pa rin sila dahil nga kapisan nila ang kapatid at magulang ng bilas ko. Kaya sa tuwing wala sila ay ang takbuhan nila yung biyanan ko. Which is wala namang problema sa akin kasi nga wala pa ako ganun na sila. Tsaka noon kasi binata pa yung partner ko noon. Pero kasi iba na ngayon. Ang siste kasi ay madalas ay inuobligan na niya yung partner ko na tumulong sa kanila. Kahit pa alam niyang meron ng sariling pamilya. Pasukan na rin ng inggit ang katawan niya to the point na sinisiraan na pala niya ako sa binan ko kapag nakatalikod ako. Ang gusto niya kasi anak niya lang yung alagaan kahit pa nga nanganak na ako. Para bang hindi siya mapakali kapag hawak ng biyanan ko ang anak ko. At dahil nga matanda na yung biyanan ko, ako na yung naglilinis, nagluluto, naguhugas at ng iba pang gawain dito sa bahay. Ako lahat ang gumagawa nun. At para magawa ko yun inaalagaan ng biyanan ko ang anak ko. Pero sa tuwing nakikita niya na hawak ng biyanan ko ang anak ko, pinapaalagaan niya rin ang anak niya. Yung matanda tuloy 2 yung bata na inaalagaan. Samantalang siya pag naipasa niya yung anak niya, matutulog lang naman siya. Nakakasama lang ng loob na parang gusto niya lang ialagaan yung anak niya. Samantalang yung naunang 3 anak niya yung biyanan ko na yung nag-alaga. Tinulungan na rin sila sa pagpapatayo ng bahay nila at pinakasal sila ng biyanan ko. Dahil nga sa ang asawa niya ang pinakamatandang anak at bata pa naman noon ang biyanan ko nung mag-asawa sila. Kung tutuusin, wala naman siyang dapat kainggit o ano paman. Dahil yung kasal naman namin hindi naman namin inaasa sa magulang ng partner ko. Kung may ambag man sila ay konti lang halos sa amin din naman. Kasi nag-iipon at naglalaan kami ng pera para doon. Pero ang problema ko lang na sa tuwing kapos sila, timogatas, mineral at wipes ng anak ko nauubos din nila. Dahil lahat na lang hiningi. Minsan ba na nagparinig sa akin na yung handa daw ng anak niya, yung partner ko raw yung naghahanda noon. Nakulang na lang sabihin sa akin na kahit na nandito na ako yung partner ko pa rin yung maghahanda. Ayoko ng issue na kahit na nga maayos kami dito sa biyanan ko, mas pinili kong wag na lang tanggapin itong bahay. Kahit pa sinabi nila sa akin na matanda na sila. At sa partner ko naman talaga tong bahay dahil nga bunso ito, inayawan ko pa rin. Nagdahilan na lang ako na gusto ko sana yung mas maliit na bahay. Kaya magpapatayo na lang kami ng bago. Yun yung titirhan namin kasama sila kung ayos lang yun sa kanila. Mahalaga sa akin ay bahay na namin talaga. At para wala na ring masabi sa akin ang bilas ko. Pero bakit ganun na parang ayaw pa rin tumigil? Pati yung gatas ng anak ko pinapakilaman niya at nakakarating sa akin na sinisiraan niya ako halos sa lahat ng kabarangay namin. Nahihiya na ako. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len, para tumigil na siya? Gusto ko lang naman ay peace of mind. Paano ko ba yun makukuha? Letter sender, Esa ng Laguna.
Teka lang, bakit isasama mo pa? Masabi lang na inyo yung bahay. Eh di dapat hindi ka na bumukod kasi biyabit mo rin naman pala. Mima, hindi mo naman kasi talaga mahahanap ang peace of mind sa pakikipisan, tandaan mo yan. Kahit pa sabihin yung legal kayo both side. Kahit pa willing-willy sa'yo. Kasi kung nakikipisan kayo, lalabo ang tubig kahit galing bukal. Sayang yung graduating ka na, konti na lang sana natusok ka pa. Una pa lang kasi sa pag-aasawa, bukod ang isipin. Imbes kasi na walang samaan ng loob sa partido ng bawat isa, nagkakaroon ng silipan, inggitan, away kasi nga nagkakakitaan ng ugali. At saka binigyan tayo ng bunganga para magsalita at tumanggi kapag naaabuso na. If sa ganung way hindi mo mapigilan yung bilas mo. Ika nga you deserve what you tolerate. Bigay ka ng bigay kahit na masama yung loob mo. Same sa partner mo na abot ng abot. Kaya ang ending inuobliga. Sabi mo kayod ka mo ng kayod, walang pahinga. Pero hindi naman kayo maibukod. Ano yon? Sa isyong pag-aalaga ng isang apo, problema na yun ang biyanan mo. Kasi kung tinatanggap niya, ibig sabihin kaya niya yung dalawang apo. Ang masama lang kasi yung bilas mo nakaupo sa tasa. Habang ikaw naman kurkor ng kurkor. Masakit talaga sa mata yun, Mima. Kapag ganyan na sinisiraan ka, prangkahin mo. Kung barangay na ka mo, wala ka pa rin ginagawa. At kung i-deny, pagharapin mo yung bilas mo at yung nagchichismis sa'yo. Never ever kang mag-o-open lalo na't nasa lugar ka ng partner mo. Sa kahit na kanino. Baka ang ending buong in-laws ang kalaban mo. Kahit pa dinidepensahan mo lang naman yung sarili mo. Don't trust them. Don't trust anyone. Hanggat maaari, iwasan natin ang negativity. Bukod sa sira na yung focus mo, sisiraan din niya yung peace of mind mo. Agwat, Mima. Habang hindi pa nag-aabot yung anit nyo.